Hello po! Kamusta po mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento pong muli sa inyo mga katambay. Dito po sa nangyayari pong sa politika sa ating bansa. Dito po sa ating malit na channel, Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin. Ito po ay putok na po mga katambay. Komentuhan natin, kaya kahit medyo late na. Ito pong kaganapan po sa Vice President mga katambay. Putok na putok po ito sa social media at sa mainstream media, at karamihan po sa mainstream media ay talagang pinupolitika po at binibigyan po ng kung ano-anong mga komento ang sinasabi po na pagkikita po ng Vice President Sara Duterte at ang dating Vice President Leni Robredo mga katambay. Ginagawan po nila na issue ito dahil sa politika mga katambay. Ito po, naglabas po ng statement ng ating Vice President, ng opisina ng Vice President. Pero bago po natin basahin yung statement, siyempre po, pakinggan po natin ang balita. Dito po sa balita, sinasabi po na ng ating Vice President, dahil sinasabi po ng mainstream media at sa social media, yung mga sinasabing mga against sa pamilya Duterte ay desperado raw po. Desperado raw po ang Vice President, kaya ginawa po ang pagkikita po sa dating Vice President Robredo. Pero ang sagot naman po ng opisina at mismo ng Vice President Sara Duterte, hindi po siya desperado para maipagkita kay dating Vice President Leni Robredo. Ang gumawa po ng paraan ay hindi po ang sadya niya ay makita ang dating Vice President. Ang pinunta niya po ron ay iba. Iba po ang pinunta niya ron, kumbida. Kinumbida po siya ng kanyang mga kaibigan na taga Bicol at gusto rin po niya na ma-experience yung kaganapan po sa Bicol na first time niya lang din magagawa, o gusto niya ma-experience yung sinasabing Peña Francia Fiesta o Festival po ng Bicol mga katambay. Ito po, pakinggan muna natin ang balita at komentuhan po natin mga katambay. Hindi desperado o distressed. Ito ang binigyang diin ng Office of the Vice President sa mga ulat na nakipagkita si VP Sara Duterte kay former Vice President Leni Robredo sa Naga. Nakasaad sa inilabas na pahayag ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na totoong nakipagkita ito sa dating Vice Presidente. Paliwanag pa ng OVP na imbitahan ng isang kaibigan si VP Sara sa isang pagtitipon sa lalawigan at ito rin umano ang gumawa ng paraan para magkita ang dalawa. Bukod kay Robredo, may ibang personalidad pa umano itong dinalaw sa Bicol. O yan po mga tambay, narinig po sa balita at statement po ng Vice President Sara Duterte. Talagang hindi po niya sinadya o talagang si dating Vice President Robredo lang kanya pupuntahan doon. Meron po siyang talagang layunin at siyempre po yung kumbida nung kanyang kaibigan na taga Bicol mga katambay. At yung sinasabi nga po ng statement na pahayag ng yung sinasabing Bicol trip ng Vice President, nasasabik ang si Vice President, nasasabik na pumunta o maranasan ang kanyang kauna-unahang Peña Francia Fiesta. Siya ay inanyahan o kinumbida ng isang kaibigang Bicolano na dumalo sa Centennial Anniversary. Centennial, matagal na ito, di ba? 100 years po ito, kung hindi nagkakamali si Kamanong. At dumalo sa canonical coronation of Our Lady of Peña Francia mga katambay. Ito po yung dinaluhan ng ating Vice President. Ito pong September 20. Ang parehong kaibigan ay nag-ayos. Ito po mga kaibigan po nag-ayos na isang casual lang po na pagkikita po ng dating Vice President Leni Robredo at syempre po sa kanyang pananatili sa Naga. Siyempre binisita ni Vice President Duterte ang ilang kilalang personalidad sa Bicol. Hindi lang po ang dating Vice President Sara Duterte ang kanyang binisita, at yung pagkikita po nila ng dating Vice President Leni Robredo, ay kagagawan po ito nung taga-ro na kaibigan niya, yung mga kaibigan niya po sa Bicol. Sila po gumawa ng paraan para, siyempre po, hindi naman po bastos ang Vice President Sara Duterte. Hindi po siya bastos at hindi po siya yung klase ng politiko na talagang pagdating po sa trabaho, hinahaluan niya ng politika
ang kanyang trabaho. Di po ba nakikita po natin sa kanya, walang kulay po sa kanya pagka nanunungkulan na po ang mga Duterte. Walang kulay sa kanila. Kung ano mga kulay mo, pula ka man, dilaw o pink. Dahil nakita po natin yan kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Nalagyan po ng mga programa ang Bicol kahit na sinasabi mong #1 kritiko ang dating Vice President na Leni Robredo na talagang walang ginawa, di umano yan na 6 na taon para lang talaga banata na talaga ipolitika at pabagsakin ang dating Pangulong Duterte. Pero sa kabila nun, di ba, ang ganda ng mga programa. Nagkaroon po ng magandang airport po dyan sa Bicol, di ba? Talagang hindi po namumulitika ang mga Duterte. Ang namumulitika lang po at pinupolitika yung sinasabi po talaga na ayaw nang umalis sa kapangyarihan. Yung sinasabi ni Vice President lagi, pagka natikman mo na ang kapangyarihan, lalo kung may kasama itong kayamanan at limpak-limpak na pakinabang at sinasamahan pa ika daw ng droga, ayaw mo nang umalis sa kapangyarihan at gusto mo nang manatili ito sa'yo, mga katambay. Hindi po ganyang klaseng politiko ang mga Duterte. Yan marunong po yan makipagkapwa-tao, kahit politiko ka pa, makikipag-usap yan. At hindi po nagtatanim na sama ng loob sa mga politiko yan. Ang binabatikos sa mga Duterte, lalo ng Vice President, yung ginagawang mali ng politiko, yung korupsyon, di ba? Diyan galit ang mga Duterte sa korupsyon, sa korap na politiko, di ba? Lalo yung tumatangkilik sa droga. Diyan galit ang mga Duterte at yung hindi nagtatrabaho para sa bayan. 'Di ba? Ang inuuna ay tiyan saka bulsa at hindi ang bayan, 'di ba? Diyan galit ang mga Duterte, 'di ba? Lalo sa mga kriminal, galit 'yan. Sa droga, kurap at yung hindi makabayang politiko, 'di ba? At 'yan nga po, saka yung sinasabi nga po na kasama rin, di ba? Ilang kilalang personalidad daw po sa Bicol at nakinig ng misa kasama ng mga ordinaryong Bicolano. Hindi mo nakahalubilo pa ang Vice President sa mga Bicolano nating kababayan, di ba? Hindi po siya yung tipong politiko na napaka-special, na napakahirap lapitan, di ba? Napakaraming Howie boy. Ang daming bodyguard na talaga sasalagin ka bago mo malapitan, di ba? Ito talagang nakikihalubilo, mga tambay. At hindi po niya sinabi na siya at hindi siya mukhang desperado at nababalisa, di ba? Kaya itong statement po ng ating Vice President ay talagang pinupolitika lang po yung kanyang pagpunta ron dahil gusto niya nga magkaroon na experience dahil nga dito sa unang-una yung kinumbida siya ng kaibigan, kakilala niya, siyempre taga Bicol, taga Naga. At syempre, nung time na yon, yung pagpunta niya, sinamantala niya na, syempre, yung kaganapan po ng centennial ng Peña Francia Festival o Fiesta. At syempre po, sabay-sabay na po yun. At syempre, nakakahiya naman sa dating Vice President na taga Naga o taga Bicol na nahandong ka na rin sa lugar na yun. Hindi mo pa man lang kamustahin o makipagkita ka man lang. Hindi kasi bastos na politiko ang ating Vice President, lalo naman kung wala naman halalan ngayon. At hindi naman siya pinupolitika ngayon ng dating Vice President Sara Duterte, ng dating Vice President Leni Robredo. Hindi naman po siya pinupolitika. At hindi rin siya ginagawa ng demolition job ng dating Vice President Leni Robredo, di po ba? Nananahimik pa siya sa ngayon dahil ang unang-una, ang agenda niya po ngayon ay tatakbo po siyang mayor. Hindi po siya tatakbong senador o congressman sa Kamara, di ba? O senador sa Senado. Kaya wala pong nakikitang politika ang Vice President dito o sinasabing pinupolitika siya o may demolition job siya kasama ng mga nasa Metro Manila na talagang pinupolitika siya sa Kamara, demolition job ng mga congressman at ilang-ilang senador, di ba? At hindi lang po ang Vice President ang naipagkita dito sa dating Vice President Leni Robredo. Meron din pong naipagkita sa kanya, mga katambay. May mga litrato po na ito po, mga katambay. Binakipagkita po sa kanya mga politiko, mga si Bong Revilla, si DILG Secretary Abalos,
nakipagkita rin po sa kanya mga katambay sa Bicol. O hindi lang po ang Vice President dahil nga may kapiestahan nung time na yon mga katambay. Ito po yung kaibigan ng ating Vice President na nagkumbida sa kanya. Ito po yung larawan. O, magkakasama po sila. Yang grupo na yan. O, walang halong ano po yan. Yan ay kumbida dahil nga piyesta. Di ba? Kaya lang siyempre po umuugong po sa social media, sa mainstream media, talagang pinalalabas po nila ang Vice President ay desperado na. Paano magiging desperado ang ating Vice President? Napakaraming halos sa Pilipino ang nagmamahal sa kanya. Lalo ang mga OFW. Sa tingin nyo, mas minamahal ng bagong Pilipinas ngayon? Mga katambay, matatalino na ang mga Pilipino ngayon. Kahit magpamigay ka na magpamigay ng ayuda, kukunin lang ng mga Pilipino yan. Pero sa bandang huli, Duterte pa rin yan. Duterte kasi, hindi naman pera ng politiko yung binibigay dyan. Hindi pera ni tambaluslos, hindi pera ng tambaluslos po yan. Ang pinamimigay sa ayuda, pera po ng taong bayan yan, pera ng taxpayer yan. At hindi rin po pera ng Pangulo ng Pilipinas yan. Yung proyekto po sa Kadiwa. Pera din ng taong bayan yung proyekto sa Kadiwa at sa ayuda. At lahat ng pinamimigay po ng Pangulo ng Pilipinas, pera po ng bayan yan, pera ng taxpayer. Kaya kung ang gagawin lang paglilingkod sa Pilipino ay puro ganyan, alam ng Pilipino yan. Matatalino na ang mga Pilipino ngayon. Kukunin lang yung sinasabing ayuda at yung sinasabing tulong na manggagaling sa pamahalaan na galing naman sa taong bayan. Pero alam ng taong bayan kung sinong politiko ang magbibigay ng pangmahabaang solusyon. Talagang solusyon problema ng bayan ang kailangan. Hindi solusyon ng bayan ng puro ayuda. Di ba? At hindi solusyon ng bayan yung puro pamumulitika. Alam ng mga Pilipino yan ang nangyayari sa ating bayan. 2 taon ng puro pamumulitika. Paano aasenso ang bansa? Puro pamumulitika. Katulad nito, pamumulitika pa rin. Nagpunta ang Vice President sa Bicol. Inimbita ng mga kaibigan nating kababayan Bicolano. Binigyan na nila ng politika. Politika pa rin ang dinugtong nila. Ang kinabit nila dito sa pagpunta. At pagpunta po sa piyesta ng kaganapan sa Bicol, mga katambay. Biruin niyo po yun. Ganong katindi ang politika sa bagong Pilipinas. Talagang hindi nila titigilang pamumulitika. Kahit ang dating Vice President Leni Robredo ay talagang sa Bicol na lang siya tatakbo bilang mayor. At wala naman nakikitang threaten o sinasabing pamumulitika o demolition job ang ginagawa ng dating Vice President dito kay Vice President Sara Duterte, bilang dating leader at taga Davao nga yan, lagi ko nga babalik ko lang po. Taga Davao ang Agila. Alam naman natin magpatakbo ang mga Agila. Yung Agila ng Mindanao, marunong rumispeto yan. Marunong kumilala yan. Dahil ang dating presidente Leni Robredo, naglingkod po yan. Naging Vice President po yan. Siyempre, kapag pupunta ka sa isang lugar, kung ikaw talaga'y marunong ka makipagkapwa-tao mo bilang Pilipino, nahando na yung dating Vice President. Siyempre, magpapasintabi ka dahil mismo yung mga kababayan niya na kaibigan Bicolano, nakiusap na magkita dahil bilang nahandyan yung Vice President na halal ngayon noong 2022, di ba? Respeto yan, Kaya, sa nakikita ni Kamanong, wala po itong kabuluhan. Walang kabuluhan ito. Ginagawan lang po ng issue talaga. Dahil nga, kahit ano gawin nilang issue, pagpapabaho at sinasabing desperado ang ating Vice President Sara Duterte, never magiging desperado yan. Kasi malakas siya eh. Pababagsakin ba yan kung hindi malakas yan na Vice President? Diba? Sisiraan ba yan ng mga politiko? I-demolition job ba yan kung hindi malakas na Vice President yan? Na hindi threaten, hindi tinik nila sa kanilang mga ambisyon, lalo daw ng tambaluslos? Kung yan ay mahinang politiko at hindi tinatangkilik ng mga Pilipino, hindi po nila ipo-political harassment yan at political sinasabing demolition job. Hindi. Never nilang gawin yan. Kaya lang, napakalakas na politiko.
ang Vice President at ang mga Duterte. Napakalakas sa Pilipino. Napakalakas sa tao. Kaya nga pilit nila pinababagsak. Sa lahat ng galaw, lahat ng kilos, sasamahan nila ng pamumulitika. Di ba? Kasama di umano ang mainstream media, mga katambay. Kasama po di umano ang mainstream media. Halos lahat. Di po ba? Kaya dito po ang komento ni Kamanong, pamumulitika at syempre may kasamang inggit. Kasi konting galaw ng ating Vice President, konting salita, nagkakanda, windang-windang na po sila. Hindi po nila alam kung paano po nila pababagsakin ang isang agila ng Mindanao na minahal ng mga Pilipino. Siyempre, nakita ng mga Pilipino kung paano magtrabaho yan eh. Magmula sa ama, sa anak. Di ba? Nagtatrabaho, nakikita na ito po pangmasa, pang Pilipino, makabayan, makamahirap. Di ba? Inuuna bansa, hindi inuuna bulsa. At hindi ito makaibang bansa, mga katambay. Ito po ay makabansa. Di ba? Sariling atin. Kaya po, mga katambay, alam na po natin yan eh. Alam na natin lahat yan. At syempre po, ang gagawin na lang natin, pagka meron talagang ganitong mga issue, kukomentuhan po natin at hanggat maaari, itatama natin yung ginagawa nilang paninira sa ating Vice President, Sara Duterte. Muli po mga tambay, salamat po sa mga nakagusto po ng ating Malita Channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At salamat din po ng marami sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa walang sawang tumatangkilik po sa ating Malita Channel. Maraming salamat po. Hindi nyo po iniiwanan si Katambay Manong. Sa muli po, paalam. Bye-bye. Ingatan nawa.